Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago sumabak sa politika, isa po siyang Certified Public Accountant and a lawyer by profession. At iyan ang kanyang karera. Naging Congressional First Nominee ng Arts, Business and Science Professionals o ABS Party List noong 2016. Ngunit bago matapos ang termino, tinanggal siya bilang kinatawan ng ABS Party List dahil umano sa pag-abandona nito sa grupo nang siya ay magpasya na tumakbo sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng lungsod ng Marikina. At ngayong umaga, sasagutin ni former Deputy Minority Leader and ABS Party List Congressman Eugene Michael De Vera ang ilang issue na ibinabato sa kanya. Pero bago po tayo mag-umpisa na ating talakayan, panoorin niyo muna ito. Si Attorney Eugene Michael De Vera, dating Deputy Minority Leader at kinatawan ng Arts, Business and Science Professionals o ABS Party List Group. Isa siya sa mga umapela ng manatili bilang House Minority Leader si Quezon 3rd District Representative Danilo Suarez. Iginiit niya na hindi si Suarez ang dapat na mamuno sa minorya ng Kamara dahil isa siya sa mga bumoto pabor kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na maging House Speaker. Ngunit hindi pa man natatapos ang issue sa Battle of House Minority Leadership. Isa na namang kontrobersiya ang kinasangkutan ni De Vera. Ito ay matapos siyang tanggalin bilang kinatawan ng kanyang mismong party list group. Isa sa sinasabing dahilan ng kanyang expulsion ay ang paghahain niya ng kandidatura bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Marikina. Ayon kay House Majority Leader Congressman Rolando Andaya Jr., inabandona ni De Vera ang party list nang magdesisyon siyang tumakbo para sa congressional post ng lungsod. Ngunit ayon sa kampo ng dating kongresista, batay sa konstitusyon, tanging ang House of Representative Electoral Tribunal ang may jurisdiksyon na alamin kung ang nakaupo bang kongresista ay kwalipikado sa posisyon o hindi. Pero bakit nga ba siya nagdesisyong tumakbo bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Marikina? Gayong siya ay kinatawan pa ng ABS Party List. Sakaling manalo sa darating na halalan, balak pa rin ba niyang makipag-agawan sa liderato ng minorya sa Kamara? Ano ba ang gusto niyang magawa sa pagtakbo niya bilang kongresista ng Marikina na hindi niya nagawa noong siya ay kinatawan pa ng ABS Party List Group? At para po sagutin ang ilang issue na kanyang kinasasangkutan, let's welcome to the program former House Deputy Minority Leader and ABS Party List Representative at ngayon ay tumatakbong Congressman ng 2nd District ng Marikina, Attorney Eugene Michael De Vera. Attorney, salamat po sa pagpapaunlak at mabigyang liwanag yung inyong ngayon ay posisyon. Let's get it straight, Attorney. Bakit po kayo nag-decide na umalis sa party list? Pwede pa naman kayo, kasi first term lang yung as nominee ng ABS party list. Bakit mas gusto nyo mag-represent sa isang distrito lang? Tama po yun. No? Nag-decide po akong tumakbo sa distrito dahil una, yung sa aming congressman sa aming distrito po ay graduating na. No? Pero ang mas matindi pong dahilan dyan, sa tingin ko po doon sa aming ikalawang distrito na Marikina, ako po yung isa na pwedeng magsilbi po dyan at kabisado ko na po yung pagiging congressman dahil bilang nga pong ako ay nakaupo na sa ABS Party List. Alam ko na po kung paano talaga magpasa ng batas, gumawa po ng mga pulisiya ng ating national government na makaapektuhan sa maapektuhan yung aking district. Well, you can still do that kung kayo ay congressman ng ABS Party List dahil ang ABS Party List naman, o pagka-party list at that, it includes pati yung nandoon sa Marikina. Dahil, di ba, national naman yan. Tama po yung sinasabi nyo. Kaya lang po yung sektor ng ABS Party List, dahil kami nga po nagtayo niyan, ay focus sa professional sector. Unlike po sa isang distrito, na yung focus mo talaga ay for the district. So magkaiba po yun eh. So kaya nga po may party list tayo para doon sa mga sektor na hindi well represented ng mga district congressmen. So sabi ko, pwede naman akong tumakbo na ngayon sa distrito at probably sabi ko, from being a party list congressman, pwede na ako maging district congressman naman
na tingin ko ay mas makakapagsilbi po ko ng tama. Bakit to? Mas makakapagsilbi kayo ng tama na mas smaller ang scope Hindi kaysa po, sa wider, hindi po. Kasi po ang party list po 'yan. Meron tayong tinatawag na na undefined constituency. So usually pag professional sector, national in scope 'yan po, no. Kasi ang party list po, tatlo po 'yan, pwedeng sectoral, pwedeng national, pwedeng regional. Yung aking party list po, sectoral, representing po yung professional sector. So dapat kumbaga doon maglilimit ang iyong Yes, but at least national pa rin yung scope. Yes po, national, pero in a limited manner, dito lang po sa professional sector. Hindi kagaya pag district, magiging localized na po yun. So, ang mangyayari, nandun ka lang po doon sa area mo. Although, may mga desisyon naman ng Supreme Court na nagsasabi, pagka ikaw ay congressman naman, congressman ka na ng buong Pilipinas. Magagawa mo rin. Kaya lang, syempre iba naman ang focus ng party list congressman sa isang district congressman. Pero prior to your decision po na tumakbo sa 2nd District, wala bang consultation na nangyari sa inyo with the people from ABS party list? Meron naman po yan. Sinabi ko po yan na sinabi ko yan sa presidente ko na habang nanunungkulan ako, may posibilidad na tatakbo ako sa 2nd distrito ng Marikina. At ang iniisip ko rin po doon para magkaroon din ng chance yung mga ibang nominees na sila naman ang kukuha ng pagiging first nominee. So, ganun po yung... Pero nagkaroon ba kayo ng alitan with the ABS party list group dahil doon sa decision nyo na yon? Ang alitan po siguro na makikita ko talaga ay yung nung nagpalit kami ng speaker. So, I remain to be part of the minority. Ang gusto nila, they want me to vote for the new speaker and be part of the new majority. Ang gusto ng ABS? Oo, yun ang sinasabi nila. Alright, Pero so that's the decision of the party list. yung faction nila, I have my own faction too. Pero wag na ho natin pag-usapan yun dahil meron din naman na kakampi ako. Kaya lang sinabi nila, sila yung may kakampi. Kaya nga dapat po, dininig po yan sa House of Representatives Electoral Tribunal. So yun, hindi ho ba yun ang possibility na dahilan ninyo? Ba't kayo aalis hindi na sa po. party list? Prior to that po, nagplano na ako talaga. Yun, eh. Pero may Fair Elections Act tayo. Yung Fair Elections Act, kung alam niyo po yun, kung nakapwesto ang isang elective official and later on, will run for a different position, hindi ka naman pwedeng matanggal. Kasi parang kagaya lang din nung ngayon na mga kasalukuyan nakaupo. Yes. 'Di ba parang ibig sabihin it's either yung mga appointed ay nag-resign sila, 'di ba? Yun namang nanunungkulan na congressman, halimbawang tumakbo siyang senador, mananatili siyang congressman until such time na siya ay tapos na doon sa kanyang termino at siya naman ay either natalo or nanalo na uupo sa bagong posisyon. Tama po. Pero sa inyo, hindi ganon ang nangyari. Hindi po. Ang nangyari sa inyo, nung mag-file kayo ng Certificate of Candidacy, sinipa na kayo sa party list at pinalitan na kayo. Parang ganun po. Hindi na nila naintay na magkaroon ng anunsyo ng panibagong panalo ng nila ng ABS as party list and then make the nominee nila na umupo. Kasi parang ngayon, maiiba na yung mga nominees nila dahil tumakbo na nga kayo sa distrito. So yung susunod na panunungkulan nila kung mananalo sila ulit, makakakuha ng isang seat, ay doon na uupo yung bagong nominee nila na first nominee kung isa lang ang kanilang upuan na makukuha. Tama po. Tama ho yung proseso na yon. Tama po. Pero ngayon, parang sinipa na kayo agad sa Kongreso. Ganon. Ganon po ang nangyari. At hindi in accordance with the Constitution, not in accordance with our existing rules, and not in accordance with recent jurisprudence. Pero ano hong pinagbabatayan ng Kongreso ngayon para kayo ay alisin sa role ng members of the House? Sulat lang po ng aking party list. Sulat lang po. Sa pag-sitting congressman po kayo, dalawa lang ang pamamaraan para kayo ay maalis sa pwesto.
Yung una, pagka meron kang disorderly behavior, papailan ka ng kaso mo sa Committee on Ethics. And then ethics, iproprocess, re-recommend sa plenary. Kung talagang malaki ang kasalanan mo and it needs expulsion, sasabihin ng ethics, expel natin si congressman, and then they have to garner two-thirds vote ng buong miyembro ng House of But Representatives. still, pagbobotohan yun. Pagbobotohan So po. that's one. That's the first one. Yung second one, if you're a sitting member of Congress of the House of Representatives, magpa-file sila ng co-warranto case before the House of Representatives Electoral Tribunal. Constitutional office yan na create po ng Constitution 3 justices ng Supreme Court and 6 members of the House of Representatives ang magdi-decide based on your continuing qualification. So, HRET na yun. At HRET. tapos, yung, ibig sabihin, walang jurisdiction in any manner whatsoever ang Commission on Elections na, hindi ba? Dahil Wala po. naka-turnover na kayo. Wala pa. Pero ngayon, ang lumilitaw ay sumulat naman ang inyong partido sa liderato ng Kongreso. Opo. At yung liderato ng Kongreso ay in-acknowledge yun. At sinasabi na, okay, hindi na ikaw ngayon ang Yun po. Oo, which is, how do you question that? Very unconstitutional po yun. Illegal yun. Kasi walang jurisdiction ang liderato ng aming mababang kapulungan as far as unseating a member of Congress, a member of the House of Representatives. Kasi nga sinabi ko, dalawang paraan lang. Either kung may kasalanan kang ethical, pailan ka ng kaso sa Committee on Ethics. At ma-expel Pagka merong question sa qualifications mo, filean ka ng co-warranto case before the House of Representatives Electoral Tribunal. Kasi ang membership po sa party list, once nakaupo ka as sitting congressman ka, sitting congressman ka, at ang issue ay membership sa party list mo, ang may jurisdiction po doon, House of Representatives Electoral Tribunal. Ito po ay sinabi na ng Korte Suprema at si Congressman Lico case ng ating co-op versus COMELEC. Bakit sa palagay ninyo kayo ginanyan ngayon? Ano ba yun? Dahil sa kakampi kayo ni Alvarez? Ganun ba? Maaari po, siguro pwede natin sabihin niya na ma-speculate doon dahil yun ho naging issue dahil hindi raw kumampi sa panibagong speaker. Pero sa akin naman, hindi naman yung pagkampi lang, di ba po? I just wanted to remain with the minority group. Kasi po, deputy minority leader ako. So, yung dati kong boss, si Congressman Suarez, siya po yung minority leader. So, meron sumusunod na mga deputies niya na bumoto rin sa panibagong speaker. So, nung naiwan ako, sabi ko nga, I just want to remain with the minority. And then, pagkatapos nun, yun po ang nangyari, no? So talagang, ibig sabihin, gusto lang nyo sa minority o ayaw nyo talaga kay Gloria? Hindi, gusto ko lang mag-remain sa minority. So yun lang ang Yun lang, dahilan nyo? oo, dahilan ko. Na yun naman, hindi naman yun ang posisyon ng party list? Binibigay naman sa sitting congressman namin, sa party list, ever since, tradition namin, binibigay yung discretion sa sitting congressman. Pero hindi ba mas dapat na irespeto yung desisyon noong party list dahil yun ang nire-represent ninyo? Opo, nandun din naman po yun eh. Bakit hindi yun na sinunod nyo? Wala naman po sila sinasabi. So, so binigay hindi naman nila yung sinabi? discretion. Wala naman sila sinasabi. So hindi nila ikinibo yun? Walang kinibo. So hindi nila sinabi na, hindi, umano ka. Wala pong ganun komunikasyon. Okay. So, siyempre, nung nangyari yung biglaan, Oo. hindi naman sila nagsabi kung ano magiging posisyon natin. Di ba? And in fact, kaya nga po sana dininig yun sa Electoral Tribunal dahil may faction din ako, may faction sila eh. Pero pinakinggan sila eh. Paano ho ngayon yan? Paano nyo hahabulin pa ba ninyo yan? Kasi parang, na kayo, wala na kayo, chapwer. Although, tumatakbo kayo ngayon. Opo. So, kung mananalo kayo ngayon dito sa 2nd District, so mababalik kayo doon sa Congress, and not as a party list nominee or representative. Pero nasa distrito na kayo. So, ngayon ba, hahabulin pa ba ninyo o pabayaan nyo na sila at tutuloy nyo na lang na kumampanya kayo ngayon? Parang nag-let go na lang ako, sabi ko, and this time, sabi ko, pag nakabalik ako, swinerte ako, pinili ako ng mga kababayan ko, ayusin ko po yung mali na nangyari na yan. Kasi isa rin po yan na sasabihin ko, ang sitting member of Congress, hindi lang isang
papel na sulat lang itatanggalin na ng liderato. Hindi po pinagbotohan yung akin. Ha? Nag-manifest lang si Andaya, inapprove na ng Pitjay, drain up na ako from the road. Saan ko kayo nakakita? Sitting member of Congress ako. Ang basis lang, sulat lang na hindi pa ako binigyan ng kopya. Paano ho ngayon yan kung hindi ninyo ilalaban naman sa Supreme Court? Hindi ho ba kayo nangangamba na yan ay magiging president na ng mga iba pang mangyayari na yan ang gagamitin na batayan? Kasi parang nangyari na sa'yo. Wala namang naging kibo, hindi ka kumibo, so hindi nakarating sa Supreme Court. Walang desisyon ng Supreme Court with regard to this kind of situation, and it can happen again. Di ba? Parang magiging ano na yan. May decision po ang Supreme Court dyan, di lang nila sinunod. Ang desisyon niya kay Attorney Lico at ating co-party list siya, in-expel siya ng party list niya. Ang sabi ng Supreme Court, idaan niyo sa Electoral Tribunal. Hindi lang po nila sinunod. So parang doon sa insidente na yun, may desisyon po ang Supreme Court na pagtatanggalin mo ang sitting congressman at ang issue ay yung membership niya sa party list, idaan niyo sa Electoral Tribunal at didinigin yun ng Electoral Tribunal. So, baliwala din po ang desisyon ng Supreme Court kasi pwede naman siya palang hindi intindihin ng House of Representatives. Yun nga ho ang problema na nangyayari, magkakaroon ng constitutional crisis. Kaya nga sabi ko nga po, kung ako po ay makabalik, i-correct natin. Ganito po yun eh. Yung mga kasamahan ko doon, ang tumayo lang para idepensa kung ano yung tama doon ay si Congressman Rudy Fariñas at saka si Congressman Arnel T. Sila lang po yung tumayo doon. Pero mga kaalyado din ninyo kasi ang kay Alvarez, di ba? Pero very eloquently, yung sinabi nilang explanation kung ano dapat ang proseso para sa pagtanggal po ng isang sitting member of Congress. Ang danger po dyan, since qualification po ang issue as far as ang pinag-uusapan natin sa party list congressman, kahit po ordinary yung regular congressman, kahit coming from the district, pwede din po yan. Kasi qualification ang pinag-uusapan eh. Pwedeng sumulat lang ang isang tao, sabihin nila, si Congressman Daniel Rason, sasabihin nila, ay hindi po yan registered voter ng distritong ito. Tanggalin nyo na ho yan. Pwedeng sulatan yan. At pagka susundin mo ito, pwede ka nang tanggalin. Based on that. Based on the letter only. Hindi na dadaan sa Electoral Tribunal. Yun ang nami-miss out nila. Pero akala nila party list lang po yan. yes, but just the same, even if you go to the Supreme Court, at kung yun namang meron nang ang decision ng Supreme Court, ay pwede palang baliwalain naman sa House of Yun nga Representatives. ho ang masakit eh. So, depende na lang kung gaano kabuli yung nasa House of At Representatives. depende na lang po yung klase ng membro ng House of Representatives kasi we act on a collegial manner. So ang usually ang speaker naman administrative lang namin yan, boss eh. Pero as far as yung membership yan, kanya-kanya naman kami diyan. But do you feel that now? Or nakikita ninyo na parang meron ng dyan, parang ang nangyayari may mafia? Hindi ko naman po masasabi. Siguro as far as I'm concerned, baka yun ang nangyari sa akin, di ba po? Pero ang point ko naman dyan, sabi ko nga hindi naman pinagbotohan yung aking pagkaalis dyan. Nag-manifest lang. Ang manifestation, not even a motion. Manifestation lang. Tapos, dinirect na ng presiding officer na i-drop ako from the roll. So, talaga... So, sino sa palagay ninyo ang may kagagawan yan talaga? Ayoko na po mag-speculate dahil nakafocus. No, hindi ba kasi mahalaga yun na maintindihan ninyo yan? Siyempre, yung leadership po. Dahil sabi nyo nga, yan ay pwedeng mangyari din, hindi lang naman sa party list. Di ba? To pwede. anybody na To anybody. kahit na sitting ka congressman ng isang distrito. Yes. And it can happen to you again. Yes. Dahil kung halimbawa nanalo kayo sa second district ng Marikina at pwedeng gawing president yung pangyayaring sinipa kayo dito sa nakaraan, pwede ding mangyari ulit na naman sa inyo. Pwede po yung pagka hindi mo kasama yung leadership. Pagka talagang So ano ang gagawin nyo? Lilipat na lang kayo ng leadership? Hindi naman siguro. Join. You cannot beat them, join them. Ganon. Ako po yung isang tao na pagtitignan nyo yung track record ko, even as an employee of the House of Representatives, sinimulan ko po yung karir ko dyan.
1987, budget officer po ako. And pagka meron po akong gustong ipaglaban, pinaglalaban ko. Kahit empleyado lang ako, tignan niyo po yung track record ko. And even my colleagues din na dating secretariat employee ako, di ba? Masasabihin po nila yung karakter ko. Hindi ako basta-basta po na na yung lumilipat. So you would rather stand under the weight of truth and your principle? Yes. Kahit rather po than- matanggal Oo. Tinanggap nga ho, matanggal ako. Gusto ko ibalik nung. Sabi ko, hindi. Wala akong kasalanan. Hindi ako babalik na. Okay. So ngayon ho, ano ang pwede ninyong sabihin na advantage ninyo over your opponent dun sa second district? Ngayon po, ang Bakit mas okay kayo kaysa sa kanila? first po, siguro lawyer po ako, certified public accountant. Hindi naman siya ganun. Siyempre, pinag-uusapan natin paggagawa ng batas, pag-iimbestiga, budgeting, siyempre, pag accountant ka, alam mo yung debit credit, di ba? Debit credit, kupit, makikita mo, di ba? Sa mga budget. Tsaka yung experience ko po na ang career ko spans from 1987, budget officer ako sa House of Representatives hanggang sa 2001, nung naging lawyer ako, nag-practice ako, nag-resign for a while, and then came back na naging congressional staff ako, chief of staff, and then naging congressman ako. So pagdating po sa House of Representatives, halos yung four corners diyan kabisado ko na po . Naging ano po ako, secretariat employee, congressional staff din ako ng isang congressman, tapos nagtrabaho rin po ako as lawyer sa HRET under Congressman Salaknib Baterina. So sa Commission on Appointments, alam ko rin po kung paano pagtakbo dahil naging member din naman kami doon sa Commission on Appointments until sa naging congressman ako. So, ang masasabi ko po, kabisado ko po yung talagang Ben ba, batido na kayo doon sa galaw sa Yes, Congress. sir. Opo. At CPA pa kayo. Opo. Hindi ba mas mahusay mangupit ng CPA? Parang, di ba parang, Magaling. di ba? Oh. Magaling manghuli ng nangungupit. Okay. Kasi debit magaling credit manghuli ng nangungupit. Yes, oo. Pero magaling din magtago ng kukupitin. ng Ganun, kukupitin. di ba? Di ba? Di pa ba ho kayo nangungupit? Hindi naman. Wala naman. Wala naman po. Oo. Kaya lang siyempre, nung nagtayo ako ng maliit na tax office ko, tinutulungan ko rin yung mga kliyente ko sa mga tax cases nila before the BIR. Siyempre, kabisado ko rin po yun. So, Pero nakatut- not tax evasion, tax avoidance. Tax avoidance. Legal ho yung tax Legal. avoidance. Yes, sir. Parang pag-iwas na makabayad ng tax. Di ba? Parang ganun. Parang Pinaganda lang. pinagandang version ng Tax evasion. Pero Na allowed by law. at least legal. legal. Diba? Opo. Kaya magagawa nyo yung legal ang pagnanakaw sa Congress. Ganun. Hindi, meron kasing ganun mga usapan ko minsan di ba? Hindi naman yan pagnanakaw dahil legal. Opo. Di ba? So parang yung bang SOP sa sa Congress, meron kayong ganun na Di, experience? wala naman hong SOP dyan. Yung ba yung mga kasi yung kontrata na ito okay na to fire truck, yung mga ganito. Kasi Meron po, ka dito, ganun. may desisyon ng Supreme Court na ang congressman hindi na talaga pwedeng makialam dyan. Na yung mga ganyan, by virtue of the cases na filed against yung ibang solons. Pero ang gusto ko lang po malaman ng taong bayan po, hindi naman humahawak ng Pera. ng pondo ang mga members of Congress. Senado man yan o congressman yan. Pero nag-allocate sila ng funds. Sa budget lang po. Pagka kasi power of the purse po. Syempre, yung budget sinasubmit ng Malacanang sa Kongreso. Kongreso bubusisiin yung proposal. Kung tama yung proposal, pinapayagan. Kung mali yung proposal, nire-realign sa iba-ibang mga programa, proyekto ng gobyerno. Na sa tingin ng miyembro ng Kongreso, either ng senador o ng mga congressmen, ay nararapat. So ang naibebenta dyan yung impluensya. Ganun. Siguro po, yung na-impluensya. Pero ang importante po dyan, after na nagawa na tong budget, wala na dapat kaming pakialam dyan. Wala na kaming kamay dyan. Dahil ang amin lang, legislation. Wala kaming trabaho na mag-execute. So anong mababago sa Marikina 2nd District kung sakaling mananalo kayo? Anong tinitingnan po ninyo na magiging significance ninyo doon?
Ang gusto ko po malaman ng mga tao diyan, no, na siyempre dalawa po talaga naman ang trabaho ng congressman, no. Yung unang-una yung trabaho niya gumawa ng batas po, no, sa legislation. Yung legislation po natin, no. Meron diyan impeachment, meron diyan yung pag-declaration martial law, meron diyan yung proposal to amend constitution. By the way po, ako lang po yung out of almost 300 members of Congress, ako lang po nakapag-submit diyan ng proposal sa Constitution na amendments po na 83-page constitutional amendments. Ako lang po nag-submit kagad dyan ng resolution, ng resolution of both houses number 8. Pero nagka-author sa akin si Congressman Aurelio Dong Gonzales as far as yung amendments sa Constitution. Kaya gusto ko nga bumalik eh. Dahil ito po yung pagkakataon, siyempre pag abogado ka, gusto mo magkaroon ng pagkakataon na propose ka ng amendment sa Constitution. So meron po ako niyan, 83-page 83-page new Constitution na pinopropose ko, na pinail ko pa yan ng August 2, 2016 upon pag-upo ko po. At yun po yung ginawang asintahan ng Kongreso as far as yung mga proposal sa Constitution is concerned. Yun po ang naging basis namin. In fact, pag kinumpare mo yung trabaho ko na yun, sinabmit po nila Chief Justice Reynato Puno at yung kanilang 29 na kasamahan, halos magkahawig po. Although may magka-diferensya din. Pero ganun yung proposal ko, presidential form, 16 po na, 18 po na regions, states. So you're in favor of Yes po. federalism? Yes po. Kaya nga kasi po, para sa Marikina, kaya ako nabanggit, tinanong nyo eh. So gusto ko kasi, agad-agad, lumaki yung kita ng Marikina. Pag nagpalit ng Constitution, ginawa kong 80-20 ang sharing sa national income, 80 kagad, i-retain kagad ng Marikina. Hindi na kami maghihintay ng 3 taon pa para ibigay yung share. Kasi tandaan nyo po, yung computation po ngayon ng sharing 3 years, 3 years pa nung years ago pa yung basis eh. Hindi naman yung current year ang nakukuha mo. Doon sa proposal ko, pag kolekta nung Marikina ng buwis na national taxes, Iwan na sa kanya? iwan na kagad yung 80, yung 20, i-remit mo sa national government. Baliktad na. Hindi kagaya ngayon, hinihintay mo pa yung share mo. That is after we have changed the Constitution Yes po, or we yun. have amended at least. Yes. diba? Yes po. Yan po ang isang gusto kong mangyari para mapakinabangan na kagad yung Marikina at kahit sa ibang lugar po. So, kaya ako sinusulong yun. Tapos, syempre po, yung tinitingnan ko po yung pag nakita ko po yung lugar ko, no, yung kailangan din ng mga palengke na bago. Pero ang pinaka problema namin sa pangalawang distrito po yung pagbaha. Siyempre nagkaka-traffic ng konti. Tinitingnan namin yung ilog. Kami ni Congressman BF, nag-agree kami na yung ilog talaga, yun po ang nagiging problema. Pero yung ilog din ang magiging attraction ng Marikina. Aayusin namin As a yung tourist destination. As a tourist destination. At saka syempre po, pag tourist destination yun, magkakaroon po ng income, hanap buhay, yung mga kasama natin doon na nakatira. So yun po yung nakikita namin. Si Kong BF willing to share yung kanyang expertise. Ang ganda na po ng District 1 dahil nga yung Mayor Marcy Teodoro, napakagaling na mayor eh. Kaya nga ang importante po, nagkakaintindihan kaming tatlo. Just imagine, si Mayor Marcy, napakagaling na mayor. Tapos nagpapasakop naman ako sa mayor ko, kahit nung party list ako na nagtutulungan kami. Tapos si Congressman BF, nag-usap na kami, sinabi niya, tutulungan na din ako doon sa ikalawang distrito. Engineer siya So sabi ko, boss, sabihin mo kung ano yung dapat gawin, punin natin yung consent ni Mayor Marcy, tapos pag naayos natin yan, ipaglaban natin sa Kongreso para ayusin natin yung dapat mapondohan dito na infrastructure. Yun po ang usapan. Anong position nyo sa death penalty? Yung death penalty po, nag-yes po ako dyan. Okay. Pero on the condition po na yung original 21 o 22 offenses ay gawin lang isa. Ano po yung isa na yun? Yung isa, yung drug-related offenses lang. Okay. So, ibig sabihin, pagka yung drug-related, ibig sabihin, siguro, pag big-time pusher ka talaga, pwede ka death penalty. Yung so, ganun doon po. lang ang concentration? Doon lang po. Kaya nga yung dating leadership noon, originally,
nasa 21. Naging parte po ako ng review committee din dyan. It's more on drug-related heinous Illegal, crimes. yeah. Illegal drug-related heinous crimes. Okay, okay. Pero yung ordinary naman, yung crimes naman na hindi illegal drug-related na heinous, hindi naman namin binutuhan. Sa dynasty, ano hong inyong anti-political dynasty? Yung proposal ko po sa constitution ko, na proposed constitution ko, sinabi ko doon, binigay ko pa rin sa Kongreso yung discretion to pass yung anti-dynasty. Pero nakalagay doon sa mandato na mandatory yung first Congress kailangan maglabas na kagad ng anti-dynasty law. So minamandato ko na sila. Kasi syempre, ang hirap po na ilagay lang basta-basta dyan kung anong klaseng anti-dynasty law ang kailangan. Kailangan pag-usapan mismo yan na separately kung anong klaseng anti-dynasty. Second degree ba? Third degree ba yung relationship? Ano po ba yan? Ngayon, kung federal, pwede ba tumakbo yung national elected officials sabay ng locally elected officials sa mga mag-anak? So dapat po yung pinag-aaralan ng gusto. Okay. Bigyan nun natin pagkakataon ng mga taga Marikina sa pangalawang distrito na kayo'y makaugnayan sa pagbabalik ng ating programa ang Bawal ang Pikon! Welcome back. Ito ang programa ang Bawal ang Pikon! Salamat po. Sama natin ang 2019 congressional candidate for Marikina sa 2nd District, si Attorney Eugene Michael De Vera. Kasama po natin ang Barangay Concepcion, Marikina. Magandang umaga sa inyo dyan. Sakop ito ng pangalawang distrito. Si Nanay Presi Villa. Magandang umaga po. Tuloy kayo at ano po ang may paglilingkod? Anong gusto niyo malaman kay Attorney De Vera? Good morning, Kuya, and good morning, Attorney De Vera. Sa panahon ng nasa ABS party list pa po kayo, ano-anong batas ang naipasa ninyo sa Kamara at ano ang madadagdag pa ninyo para sa Marikina City kung papalarin kayong manalo? Yun lang po. Ay, opo. Magandang tanong po, Nanay Presi, no? Gusto kong i-ano yung attention nyo sa Bangsamoro Organic Law. Naging privilege po ako dyan na maging member ng BICAM Committee ng Senate at House of Representatives, yung disagreeing provisions po. Noong pinapakinggan po namin yan, basta may usapin po regarding po sa mga legal na provision na nagbabangga ng version ng House of Representatives at ng Senado po, yung majority leader namin no, na si Rudy Fariñas po, ako po yung pinaharap po doon sa counterpart namin sa Senado. Kagaya po nila Senator Drilon, sila Senator Angara, sila Senator Chis Escudero, Senator Coco Pimentel. Kami po nagdidiskusyon dyan. Particular na po doon sa Bangsamoro Organic Law po, yung tinatawag nating yung kanilang justice system, yung Sharia courts. Yun sa po ako nagpaliwanag sa mga senador kung paano po gumagana yung Sharia courts. At meron din po akong pinaliwanag din sa kanila as far yung party representation po doon sa parliament ng Bangsamoro Organic Law. Ako po sumulat nun. So, yun po yung isang batas na talagang para sa akin napakaganda. Naging parte po ako sa paghubog ng Bangsamoro Organic Law na ngayon po ay inaprubahan na po sa Muslim Mindanao. So, yung mga ganun pong klaseng mga batas. Inaamin ko rin po na ito man ay ang popular, yung sa train law po. Naging parte po ako ng train law dyan. Pero tiningnan ko po, ako umupo sa technical working group dyan, marami po tayong inalis na hindi magandang parte ng train law. At tinignan ko po dyan na yung 12% VAT sa kooperatiba ay hindi po ma-impose. Kaya ngayon 12% VAT sa kooperatiba, isa po ako doon na talaga tiningnan ko na hindi po malalagay sa train law. Pero bakit ngayon nagkakaproblema tayo dun sa train law? Ang train law kasi dyan, Kuya Daniel, sinasabi nila na yung iniiwasan nila i-discuss yan, pero ako hindi ko iiwasan dahil nakita ko po yan na yung excise taxes na pinapataw naman dyan, 2 piso, 3 piso per liter, yun lang naman yung amount ng excise tax na nilagay.
Pero pag titignan nyo po yung world market, yun po ang tumataas. Yun po kaya 10 pesos. So you're 15 pesos. saying na Maliit lang po yung you're saying po ba na it's not the train law that affects that? Or kasama yun sa nagbibigay ng problema ngayon? Hindi po Kasi yung, had it not been for that, hindi magkakaroon pa ng additional. Di ba? hindi, yung additional lang po naman noon, yung 2 pesos, 3 pesos, pero hanggang pero hindi po talaga yung Oh, pero boss, 2 natin pesos, 3 pesos, that's per significant. liter. Opo, yung kapalit naman po meron naman pong kapalit yun. Yung income tax bracket, yung 250,000 below, ano na po yun? parang Tax na-exempt Oo, na. na-exempt. So, nakita ko po mabuti yan. So, nababalanse naman. So kung kayo tatanungin, there's nothing to amend sa train law natin o nakita ninyo ngayon na noong ini-impose ito merong dapat pang i-adjust tayo? I-adjust natin to kasi ito po yan, no, may 12% VAT na. So tama po na may ceiling po, no, $80 per barrel. Pag dumating yan, isususpend mo yung excise taxes. Nag-agree ako doon. Pero siguro, hindi na on the average. Siguro automatic na pagka nag-80, yun ang gusto kong amendment, no? Pag sumampa na ng 80, suspend mo na kagad yung excise tax. Kasi alam mo, Which you did not do dun sa mismong batas dati. dati. Bakit ho hindi yun? Siguro nakaligtaan lang, kinuha pa, kailangan average pa ng 3 months na dapat 80 and above, di ba? So hindi naman talaga perfect palagi. So pwede naman i-amend yan na automatic, pag sampa ng 80, suspend mo na kagad yung excise tax. Total, yung kokolektahin mo naman doon sa excise tax, mako-cover na ng collection ng 12% VAT. Kasi 12% naman yung VAT, tuloy-tuloy yan eh. Di ba po? So sabi ko nga, yung revenue na target mo doon, makukuha mo na rin sa 12% VAT. Paano dun ho sa issue noong mga sasakyan na sinasabi nila na mas napaboran yung mga high-end cars, halimbawa, na bumibili dati pagka yung kanilang tax ay mas nabawasan as compared dun sa mga ang tax, yung maliliit na sasakyan na yun lang kaya mong bilhin dahil di ka masyadong well off. Yun naman ang nadagdagan ng tax. I suppose Kabisado ko po yan kasi yung original proposal ng DOF noon parang 4 na tiers. Ang proposal ko, ginawa kong 5 tiers yan. So sumampay, alam ko 5 tiers. Dahil pinaghiwalay ko pa rin yung super mahal na kotse sa hindi naman masyadong mahal. So, breakdown ko pa yon. Kaya lang, nagtaka na lang ako sa Bicam nung lumabas, ganun na po nangyari. So, kailangan i-adjust din yun. Dapat progressive ang tax. Mas mahal, mas malakas ang mataas ang excise tax. Talagang nagulat din po ako doon. So, parang hindi naging progressive ang tax niyan. So you're saying na doon sa inyong ginagawa dati, hindi ganun yun? Hindi ganun po yun. Aha. Hindi ganun po yun. Dahil ang pinopose ko nga, from 4 tier, ginawa kong 5 tiers Para naman, kasi pinag-lump nila yung mahal na kotse, doon lang naman sa hindi pa masyadong ganun kamahal. So, sabi ko, isa pang bracket yun. Yung pinakamahal, mas mataas ang tax, pero yung hindi naman masyadong mahal, mas mababa ng konti. So kasi nangyari ngayon, yung pinakamahal, bumaba ang tax. Yes. 'Di ba? Ganun ang nangyari. Yung namang hindi masyadong mahal na pwede mong bilhin, tumaas naman ang tax. Tama po yun. 'Di ba? Tama po yun. Oo. Nakita ko po yun, kaya lang syempre, majority. So mas napaboran ngayon yung mga mayaman. yung mga nandyan sa mambabatas na maraming pera, 'di ba? Yung mga mahihirap na ito lang ang kayang kotse na bilhin, mas Yun ang nakargahan ng nakaragahan. Oo. Ano sa palagay niyo nangyari doon? Magic talaga? Alam niyo kasi, Hindi pwedeng hindi yun alam nung mga gumawa. alam niyo po kasi, ito po ang ang problema. Minsan, meron po tayong tinatawag na House of Representatives, Senate, pero yung BICAM, doon po nagkakaproblema. Pag pinaghalo na. Pinaghalo na, doon po yung siyempre mag-a-agree, yung ang tinatawag na sinasabi na disagreeing provision, doon nag-a-agree sa BICAM. So, siyempre, kung ano na inano sa BICAM, ibabalik ulit, iraratify na, viva voce vote lang yun Yes, no lang sinisigaw. Di ba?
na-ratify na agad. So talagang one way or the other, merong namanipula doon sa palagay niyo. Sa tingin ko, kasi hindi naman yun ang proposal na original. Binantayan ko po yan, technical working group, hanggang administrative at saka criminal liabilities. Ako pa ho nagpasok dyan na para yung tao magbayad ng tamang buwis. Pinag-aralan niyo ba dito sa second district ko ang mga population natin kung saan mas marami yung mga age brackets nila? Yung age brackets po, dumadami na yung yung tinatawag natin yung youth, yung siguro 30 Millennials. millennials. Mas marami na. Mas marami na po sa mga mid-adults tsaka yung senior citizens. So ano ho ang inyong iniisip na magsisilbing paborableng batas or paborableng gagawin ninyo as a congressman para sa mga millennials sa second district? Education pa rin po. Kasi siyempre, may mga local schools kami doon. Siyempre, ang gusto ko mangyari, ma-accredit ng CHED. Kasi siyempre, under the local government code, ang mga LGUs, pera barangay, they could establish their own colleges sa mga area nila. Ang problema lang nun, pagka meron na silang college yan, hindi automatic magiging accredited ng CHED o ng national government. Ang establishment nila is based on the local government code of 1991. So sila magpa-fund niyan. Ngayon, kung mayaman yung LGU, pwede sila magbigay ng free scholarship kagaya ng ginagawa po ni Mayor Marcy Teodoro ngayon. Free po ang tuition fee ng Pilmar, yung lungsod, yung pamantasan lungsod ng Marikina. Free po. Ang galing po ni Mayor Marcy. Talagang walang tuition yung mga bata doon. So kaya lang, hindi tayo nakakakuha ng additional funding from the national government until and after ma-accredit ng CHED yung Pilmar. So sabi ko nga po, di ba, yung local government, may sariling pondo yan, pero minsan kailangan pa rin nila ng tulong sa national government. At sino po ang gagawa ng paraan yan? Yung mga congressmen. Pero ano ho ba pinakamabigat na problema nakikita nyo dyan sa second district? Yung pagbaha po. Yun pa rin. Oo, yun po Pagbaha talaga. pa rin. Kasi kasama ko nakita ko si Mayor Marcy, paano siya trumabaho nung bumabaha. Ano ang gagawin nyo sa pagbaha na yan? Yung nga po, yung pinag-usapan natin kanina, yung ilog. Kailangan maayos ng husto yung engineering ng ilog. At the same time, masabihan din yung tao, yung ayusin din ninyo yung kung saan kayo nakatira, yung basura, yan ang Kasi ang dami ng panahon na nagdaan pero problema pa rin sa Marikina yun Opo, pero itong mga dumadaan na panahon medyo na-improve na. Tignan nyo sa first district, yung ginawa ni Mayor Marcy at ni Congressman BF. Ang ganda na po doon. In fact, si Mayor BF nagdagdag pa ng mga beds sa Amang Rodriguez. Feeling nyo ba naiwanan ng second district? Hindi ko naman masabi, pero ang maganda kasi magkakampi ng mga nakaupo So magkakalaban ngayon sila. Oo. Yun ang problema Kalaban. Hindi nagiging in coordination mga programa ng City Hall at mga namumuno din, di ba? Nakikita naman natin yun. Okay, meron tayo sa mga sa barangay ng Ka sa Marikina. Sakop din ito ng inyong distrito. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Nangka. Tuloy po kayo. Nandito po ang ating panauhin, si Attorney De Vera. Ano po ang may paglilingkod? Magandang maga po, Kuya. Magandang maga din po, Attorney De Vera. Sabi niyo po kanina, pabor kayo sa federalismo. Sa papaanong paraan po ninyo nakikita na makakatulong yun sa ating distrito? Kasi kami dito po ay hindi masyado maintindihan ang federalismo. Paano daw makakatulong yun sa kanila? Nasabi ko na po kanina, Nay, kung paano makakatulong. At least pagdating sa, ang tanong lagi yung financial aspect Paano ba talaga makakatulong sa mga LGUs po, lalo na sa Marikina City. Yung nga, sabi ko kanina po, yung buwis na nakokolekta ng national government, agad-agad po makukuha na nila kagad yung share nila doon sa kita na kinita naman mula sa sa teritoryo ko, di ba? So agad-agad makukuha nyo na.
hindi nyo na kailangan maghintay pa ng matagal. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Pag nakuha nyo agad, nagagamit nyo kaagad yung pera. Lahat po ng serbisyo na kailangan na pondohan ng Marikina, mabilis po nila nababudget. Kasi nakukuha na nila yung pera. Pangalawa, yung aking proposal po, mas malaking share na. Ginawa ko ng 80%. Yung ngayon, nasa 50% lang ata ang share sa IRA. Ngayon, ginagawa ko 80% para mas malaki na po yung share. At hindi lang share ng all national income po. Hindi lang yung share sa BIR. All national income. Kasi kagaya po sa Bangsamoro Organic Law, yun na po ang nasa model ko. Binigyan namin doon sila ng sharing na maganda. Kaya nga kikita sila ng 80 billion ata isang taon doon sa model law na ginawa natin. Pero siyempre, i-adapt natin yan na kung pangkahalatan, mag-a-adjust tayo ng konti. Ano ba nakikita ninyo ngayong status ninyo sa Marikina? Nasa ratings ba kayo o ano po ba status niyo ngayon doon? Ang tingin ko naman po, aware na ng mga tao sa candidacy ko kasi alam naman nila, dati naman akong congressman at saka doon naman talaga ako nakatira, nakikita naman nila ako. So, siyempre, nagpapakilala ako sa mga tao, eto ko, nandito ako ngayon sa inyo, maraming salamat po at gines nyo kung may pagkakataon na ganito na natatanong din nila ako. Na-presenta ko po yung sarili ko. Ang bottom line doon po, nag-a-apply ako sa kanila. Sinasabi ko po yung aking kaya ko, sinasabi ko po yung aking experience at siguro pati yung mga pagkukulang ko, nakikita rin nila, 'di ba? Kagaya nung pag-alis ko sa Kongreso, inaamin ko 'yun, naalis ako eh. 'Di ba? Negative dapat 'yun, pero totoong nangyari, ba't ko itatago? Sinasabi ko lang yung dahilan kung bakit. So, nasa kanila ang pagpapasya. Ako po ay humihingi lang ng tulong sa kanila na kung gusto nila na kagaya ko ang iupo nila, di gagampanan ko po dapat yung aking gagampaning tungkulin. Pero ano naman pinakamalaking dahilan nila para ikaw ang ilagay nila doon? Siguro po sa panahon na ngayon, pag talagang titignan nila, ako po yung pinakapwedeng ilagay, kagaya po na number 1, ako talaga ay nakatira sa Marikina, 2nd distrito sa Barangay Fortune. O bakit to? Sundan muna natin. Sabi nyo, number 1, kayo talaga nakatira. Ba't yun bang ang mga kalaban nyo, hindi talaga doon nakatira? Hindi ko na po sasagutin. Basta alam na po ng Hindi kasi hindi nyo naman sasabihin nyo kung hindi naman yun ang ano nyo. Opo. Di ba? Punto ninyo. Di bali yun. Hayaan nyo na lang yung taga Marikina magpasya. Magsabi, Ayoko okay. na magsabi, no? Okay, so that's one. O, so ano pa? number 1. Kasi importante po yun. Pag manunungkulan ka sa isang lugar, dapat doon ka talaga nakatira. So alam mo ang sitwasyon Alam doon. mo yung sitwasyon, kilala mo yung mga tao, araw-araw alam mo po yung nangyayari. Tapos yung pangalawa po, ako naman po ay isang abogado. Bilang abogado po ay talagang trabaho ko na 20 years pa na talagang tungkol sa batas lahat ang aking trabaho. So, nakapag-appear na ako ng halos sa lahat ng husgado, nakatanggap na maraming kaso, may nananalo, may konting natatalo din. Pero ang ibig ko sabihin, alam ko po yung batas ng Pilipinas. Pati konstitusyon nga ako, pinakikialaman ko na, nag-a-amend na nga ako ng konstitusyon eh. So, ibig sabihin, So parang sinasabi nyo, yung kalaban ninyo, hindi alam ang batas. maaari sa hindi kagaya Dahil hindi naman abogado. Hindi naman. Alam din niya yung batas dahil kaya lang, mas alam ko bilang isang abogado. Di ba po? At nag-practice din po. At naging congressman din po. Oh, pero kailangan ho ba na ang isang mambabatas ay abogado? Not necessarily, pero advantage po. Kasi pinag-uusapan natin, batas eh. Oo. So, siyempre, parang parang medisina, kailangan doktor din, di ba? So, ito batas. Ngayon, bilang abogado, kung hindi ka naman expert sa field na to, pwede ka naman magkaroon ng consultant na engineer. Pwede ka naman mag-consultant na doktor. Kung ang ipapasa mo mga batas ay regarding sa mga fields na. No, kasi hindi naman ho requirement sa pagtakbo ng isang senador at ng isang kongresista o ng mababatas na ikaw ay abogado. Tama po. Oo, Tama po. oo. Pero Kaya ang lang, sinasabi nyo, advantage. advantage, kasi dahil nga- mas may alam ka na. Opo. Oo. Kasi ang hirap po, pag maglalagay ka naman ng hindi eksperyensado, hindi dating congressman, hindi naman abogado, pag unang apak mo sa kongreso po, parang grade 1 ka lang. Sino-sino ba mga kalaban nyo dyan? Yung asawa po nung yung kasalukuyang congressman,
Tapos meron pa isa, si Mr. Arce, Mauro Arce. So, 3 kami po dyan. So, asawa ni Miro Kimbo. Opo. Okay. Ano bang, kasi kasama niyo si Miro sa Congress. Opo, di ba? nagsama Ano kami. ba relationship niyo kay Miro? Hindi naman kayo magkagalit. Hindi naman. Hindi Kaya rin kayo magkabate. Hindi rin kami bate. Hindi parang naman. ganun. Bati naman, nag-uusap kami. Kaya lang, naman to eh. Parang hindi niyo siya kaaway. Hindi ko siya kaaway. Hindi niyo lang din siya kaibigan. Ganon, di ba? Iba naman yung kaibigan. Kasi siyempre yung exercise na naman ito political exercise na dapat salihan po ng lahat. Pero ano ba ayaw niyo kay Kimbo? Wala naman po akong ayaw. Ang O, point ba't lang hindi niyo doon. pababayaan yung asawa niya? Wala kayong ayaw. Oh. Siyempre, may ayaw kayo, kaya... Hindi po. Kasi kung gusto niyo siya, boto natin to, ito na lang. Ba't pa ako tatakbo? Ba't ko palalabanan? Kasi po, Oh. sa tingin ko, sa aming 2nd distrito ng Marikina ngayon, ako po yung pwede nilang pagkatiwalaan sa panahon na to. Sa tingin ko, panahon ko po ngayon, kaya ino-offer ko Pwede sa tao. kayong pagkatiwalaan. Pagkatiwalaan. Yung dalawa, hindi pwede. Hindi, opinion ko lang yun. Hindi, sila rin. Oo, ganun di ba, din. siyempre. Rin sila. Pero mas pwede akong pagkatiwalaan na dahil sa panahon ngayon, yung aking experience, edukasyon, lahat, ay angkop na angkop para maging congressman ng 2nd distrito. Bakit nyo naman sabing mas pwede kayong pagkatiwalaan? Yung nga po, nasabi ko naman na dati na ako naging congressman, alam ko na yung trabaho. Maraming ang congressman na hindi ka tiwa-tiwala. Di ba parang magtataka, dati na ako naging congressman, kaya nga di ba parang... Ganito po yan. Oo. Alam nyo, sa kongreso po, pagkabago ka, nasubukan ko maging bago eh. Talagang, pag-upo mo, talagang medyo Tutuksoin ka. mahihirapan kang magpasa ng batas mo o kahit mag-uwi ng biyaya para sa distrito mo. Parang isang cake yun, kung may biyaya, hati-hati ang almost 300 na congressmen dyan. Pagka ikaw ay hindi mo kabisado, maubusan ka. Kawawa yung distrito mo. Konti. Ngayon, kabisado nyo na. Kabisado ko na ho. Kami ni Kong B, magtutulong. So, marami na kayong maiuwi. Wow, para sa kanila. Kasi alam ko na namin, magtutulong pa si Kong At B. least para sa kanila. hindi Kasi para baka mamaya, inuuwi nyo sa inyo nyo inuuwi. At least parang makakakuha na kayo ng malaking bahagi para magamit sa distrito ninyo. Yan. Considering na si Kong BF unopposed, Parang pagka nagka-ganun-ganun kayo, nagsama kami para sa Marikina. magkakasabot na kayo. May conspiracy na kami. Ayan. Joke lang, Kong BF. Joke. Nanggaling na dito si BF din last time. Sabi ko, tinanong ko din siya, ba't ba pinasok mo yan? Sa Facebook reaction po natin, may nag-like sa inyo na 207, may nag-love sa inyo na 82, may natawa na 1, may nag-wow na 5, walang nalungkot at walang nagalit. Ibig sabihin, tulog pa mga kalaban nyo. Meron po kami ditong Complete Me, Kong. Ito po ay pakibasa nyo lang po at pakikumpleto lang po. Kapag ako'y nanalalong congressman ng Marikina, 2nd distrito, sa 2019 midterm elections, ipinapangako ko na gagampanan ko ng maayos ang aking katungkulan. Ayan. Wish you good luck. Maraming salamat po for being with us. Thank you, Thank you so Kuya. much. Thank you. Salamat po. Pleasure po. Ako, privilege talaga. Former House Deputy Minority Leader and 2019 Congressional Candidate for Marikina 2nd District, Attorney Eugene Michael De Vera. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon! Yes, sir!